ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Valentino. Siya isang obispo na pinaglaban niya ang pagmamahala ng mga Kristiyano. Ang pagmamahal ay hindi naman tungkol sa ating tinatanggap. Ang pagmamahal ay mas tungkol sa ating binibigay. What are you giving? Minsan, nakakapagbigay tayo ng sama ng loob sa ating mga minamahal. Kung sino yung mga pinakamalapit sa atin, sila pa ang ating nasasaktan. Kaya naman, aminin natin mga pagkakataon ng ating pagkakamali, ng ating mga kahinaan. Mga kapatid, makikita mo, malalaman mo ang totoong ugali ng tao sa kung paano niya tinatrato ang mga pinakamalalapit sa kanya, ang kanyang pamilya, ang mga minamahal niya. Kapag mabait ang isang tao sa mga hindi niya kakilala, ito'y pagkukunwari. It is just an image management. But your true self is seen on how you treat those who are very close to you. Your children, your husband, your wife, your parents. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa banalamisang ito na nagpapakumbaba. Hilingin natin muli ang awa, pagpapatawad ng Diyos sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo nakapagmahal kamukha ng pagmamahal ni Kristo. Para muli tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mo kay San Valentino na makipagtunggalian sa kamatayan para sundin ang loob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Gawin mong mapagtiisan namin ang lahat ng kahirapan, alang-alang sa pag-ibig sa iyo, at buong sigasig na marating namin ikaw, na siyang tanging buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili: kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos
na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Betel at isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoting hindi naman mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga toreting ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoting inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa ginawa niyang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pagpapanatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon ay Ehipto'y kagilas-gilas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat ng tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung mga araw na iyon, muling nagkatipo ng mga tao. Naubos nila ang kanilang pagkain.
Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko naman na gutom, baka mahilo sila sa daan. Galing pa naman sa malalayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang iilang maliit na isda. Muli siya nagpasalamat sa Diyos at inutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus sa mga tao. Saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa at gusto ko pong batiin ang mga mag-irog sa inyo. Gusto ko pong batiin ang mga may asawa sa inyo ng Happy Valentine's Day. Pero para naman po sa mga single sa inyo na kamukha ko, ngayong araw po gusto ko kayong batiin. Happy Independence Day. Ano po ang dasal niyo ngayong Valentine's Day? Yung magka-jowa na? Yung iba sa inyo? Yung tuminuna ang asawa niyo? O baka naman pinagdarasal ng iba sa inyo ang gumaling na sa sakit ang kanilang minamahal? What is your prayer this Valentine's Day? This Heart's Day? Ang tanong, tungkol saan ba talaga ang Valentine's? What is Valentine's really about? Valentine's is not only about romance, but it is really about compassion. Amen? Ang kilig, maglalaho din yan, mawawala din yan. Nasabi ko nga sa mga mag-asawa, pagkatapos ng honeymoon, yung kuryente, magba-brown out na. Minsan wala ka nang nararamdaman. Di po ba? Pero ang malasakit, yan po nananatili, nagtatagal, at nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Di po ba? Di pa pansinin niyo po, kapag ikaw ay nasa daan, may nakita kang tao, nadapa, nahulog sa kanal, o kaya nabangga, di ba maaawa ka? Hihintuan mo siya? Tutulungan mo siya? Yan ang ibig sabihin ng malasakit. Malasakit, ibig sabihin nasasaktan ka para sa iba. Di po ba? Kahit na hindi ikaw ang nahihirapan, para bang ikaw ang dumadaan sa hirap na pinagdadaanan nila. Malasakit din ang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating nabasang Ebanghelyo. Jesus said, "My heart is moved with pity for this crowd." Hindi mo na po nagtanong ang ating Panginoong Hesukristo na, karapat-dapat ba ang mga taong ito na pakainin ko? Hindi po niya tinanong kung may pambayad ba sila, kung bibigyan niya ng pagkain ang bawat isa sa kanila. Ang sabi ng mabuting balita, naawa siya. The Lord noticed their hunger. Mga kapatid, ito ang tunay na pagmamahal. Love notices. Love cares. Hindi lang po, I love you. Pero pag tunay kang nagmamahal, sinasabi mo, I help you. Amen? Para sa mga nawawalan po ng gana sa inyo sa pagmamahal, 3 bagay po ang gusto kong tandaan ninyo. Ang inspirasyon po galing sa ating Ebanghelyo. The first one is, love is compassion. It is not only emotion. Ang pag-ibig,
hindi lang kilig. Hindi lang po tungkol sa pagbibigay ng bulaklak ang pag-ibig. Hindi lang po tungkol sa pagbibigay ng chocolate o pakikipag-date ang pagmamahal. Madali lang po magsabi ng I love you. Ang mas mahirap ay sinasabi mong I will sacrifice for you. Amen? Remember this. Real love is not measured on how much you feel. But real love is seen on how much you are willing to give. Palagi ko po sinasabi ito, hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman na tuwa at saya sa iyong puso, ay hindi ka na nagmamahal. Kahit na wala kang nararamdaman, pero sige pa rin, binibigay mong iyong sarili, nagbabahagi ka, nagsasakripisyo ka, nagtsatsaga ka. Kapatid, nagmamahal ka pa. Tingnan niyo po si Jesus. Pagod na siya, pero nagpakain pa rin siya. Magandang itanong po ito, kapag inconvenient na sa iyo, kapag hindi na madali para sa iyo, magmamahal ka pa rin ba? Kapag hirap ka na, magbibigay ka pa rin ba? Kapag may grabe kang problema, magiging mabait ka pa rin ba? May napanood po akong isang video tungkol po sa isang misis. Nakatira po sa Amerika. Tinutulungan po niya araw-araw yung asawa po niyang na-stroke. Dinocument po nitong babae yung journey nila, yung paglalakbay nila. Umpisa nung na-stroke yung kanyang mister, nandun sila sa hospital, siya pong naghihilamos, siya pong nagpapakain, siya pong nagbabantay sa kanyang mister. Hanggang nung nagte-therapy na po yung kanyang mister, hindi po niya iniiwanan. Sinasamahan po niya sa gym. Ginagabayan niya. Hinahawakan po niya para hindi mahulog yung kanyang mister. Di po ba napakahirap na nag-aalaga ng may sakit? Pero makikita mo yung pagmamahal ng babae, ng misis, doon sa kanyang mister. Kaya parang nainggit ako eh. Sabi ko, sana all. Yun yung mas nakakakilig, hindi po ba? Yung isang taong nagmamahal, hindi sumusuko sa kanyang minamahal. Kapatid, kapag hindi ka iniiwan na nagmamahal sa iyo, tunay siyang nagmamahal. Anuhin mo yung gwapo nga, sexy nga, maganda nga. Wala naman pakialam sa'yo. Ang pakialam lang niya, yung nagpapaganda, nagpapapogi. Kapatid, tandaan niyo po, love is a decision. Love is an action. It is not just an emotion. But second, remember also, love shares what little it has. Sabi po sa ating ebanghelyo, pitong tinapay lang daw yung hawak-hawak dala-dala ng mga alagad. Napakakaunti para sa libu-libong mga tao. Pero alam niyo po kung ano talaga yung pinakamilagro. The miracle began when they offered the little that they had. And look at the Lord 2 times. When He received the little food, the little bread, the few fish, Jesus thanked God. Jesus was so grateful. Mga kapatid, akala natin, kailangan marami tayong ibigay kapag tayo nagmamahal. Pero hindi po totoo yan. Hindi mo kailangan maging mayaman para magmahal ka. Sa pagmamahal, sapat na magbigay ka ng iyong oras, ng iyong pakikinig, ng iyong presensya, ng iyong yakap, lalong-lalo na ng iyong pagpapatawad. Hindi lang naman po pera, hindi lang naman po gamit, hindi lang naman po kayamanan ang dapat nating ibigay pag tayo'y nagmamahal. You can give spiritual things. More importantly, please always give your forgiveness. Kasi hindi natin maiiwasan yung minamahal natin, sasaktan tayo. Di po ba? Masasabi mo, tunay kang nagmamahal kapag palagi kang nagpapatawad. Amen? Do not forget, little things done with great love become miracles. Ulitin ko po yon. Little things done with great love become miracles. Meron pong isang misis na every week, binibigyan po niya ng bulaklak yung kanyang mister. Nagtatanong itong mister. Sabi niya, honey, bakit mo naman ako binibigyan ng bulaklak bawat linggo? Di ba dapat ako magbigay ng bulaklak sa'yo? Alam niyo po, sabi ng misis, alam mo,
Mas maganda na makatanggap ka ng bulaklak habang buhay ka kaysa pag nasa kabaong ka na. O nga naman po, no? Hindi niyo po na-realize yun. Bakit kung kailan patay na yung tao doon mo bibigyan ng bulaklak? Di ba mas maganda habang nakikita niya, habang naaamoy niya, doon mo bigyan ng bulaklak. At hindi lang naman po yung mga babae, dapat ang bigyan ng bulaklak. Kahit ang lalaki, pwede niya pong bigyan ng bulaklak kasi ano po ang simbolo ng bulaklak? Kagandahan. Pag binigyan mo ng bulaklak ang tao, sinasabi mo, mabango ang kanyang pagkatao, mabuti at maganda ang kanyang pinagkakaloob. Mga kapatid, huwag nating hintayin na mawala ang tao. Bago mo ibigay, ipakitang pagmamahal mo sa kanya. Express your love while they are still alive. Amen? Third and last, love always trusts God's abundance. Inisip po ng mga disipulo, paano kaya natin papakainin ang sobrang daming mga tao? Di ba? Parang tayo lang yan. Palagi tayo nag-aalala, palagi tayo nagrereklamo. Sinasabi natin, Lord, kulang ang pera ko. Lord, kulang ang lakas ko. Lord, kulang ang pasensya ko. Pero tandaan niyo po, where love is given, God provides. Basta't magbigay ka, nakikita yan ng Diyos. At ang Diyos, binabasbasan niya yung mga mababait, yung mga mabubuti, yung mga mapagbigay. Di po ba? Ang problema kasi minsan sa atin, di naman po yung kakulangan eh. Ang problema madalas sa atin ay katakawan. Amen? For someone who is greedy, more is not enough. Tandaan niyo po yan. Pag ang tao ganid, pag ang tao matakaw, pag ang tao makasarili, kahit na sobra-sobra na, hindi pa rin sapat para sa kanya. But love begins when selfishness ends. Amen? A simple acronym for today. Valentine's Day. Remember the word love. Spell love, L-O-V-E. May ibig po sabihin yan. L, listen before reacting. O, offer yourself, not just gifts. V, value people, not things. E, empathize, feel others. Simple lang po, no? Pero makabuluhan. Nakakapagbanal ng ating kaluluwa yan. Meron pa pong isang kwento tungkol sa isang matandang mag-asawa. 50 years na po silang kasal. Tinanong po sila ng kanilang mga apo, paano po sila nagtagal sa kanilang buhay pag-aasawa, sa kanilang pagmamahalan? Sumagot po itong lola, sabi niya, kasi nabuhay kami sa isang henerasyon na kapag nasisira ang isang bagay, hindi namin tinatapon ito. Yun yung henerasyon namin eh. Kapag nasira ang isang bagay, aayusin namin. At kahit na hindi na gumagana, papahalagan namin, itatago namin. O nga naman po, no? Ngayon, konting problema lang, break agad, hiwalay agad, suko agad. Pero ang tunay na pagmamahal, it stays. When it's hard, it forgives. When it hurts, it hopes even in darkness. This is how Jesus loved. Mga kapatid, ngayon pong Valentine's, tandaan niyo po, you do not need money in order to love. You do not need a lot of things in order to love. You just need a big heart. Baka sinasabi ng ating Panginoon sa atin, tumulong ka, pakainin mong iba, busugin mo ang iba, love them, forgive them, please notice them. At kapag ginawa natin yan, makikita mo, maraming nahihirapan ang matutulungan, maraming gutom ang mabubusog, hindi lang po sa tinapay, kung hindi dahil tayo'y nagmahal ng tunay. Kaya sa inyo pong lahat, Happy Hearts Day. Huwag po kayong sanang magsawa na magbigay. Huwag lang po kayong magfo-focus dun sa kilig. Hari nawa, magmahal tayo kamukha ni Jesus. Parang ating buhay ay mapuno ng tuwa, kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo,
Naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga milyon-milyong nagugutom na tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay buhat sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Valentino sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Valentino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan. Na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
pahintulot sa bukso, aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinasabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hiniling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni San Valentino, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any diseased areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa ating mga bisita at followers na nanggaling sa malalayong lugar, lalong-lalo na galing pa sa ibang bansa. Pagka-uwi po dito sa Pilipinas, ninais na makasama natin sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong pagdating at pagdalo sa ating healing mass. Pagkatapos po ng ating banal na misa, sa mga may nais po at gusto na magpa-anoint, kayo po ay pumila lamang sa gitna at bibigyan din po namin kayo ng ating binasbasan na healing oil. So muli po, pinapaalala ko, hindi po ako nagtitinda ng healing oil. Ito po ay scammer, no? I-report niyo po agad kapag meron pong nag-o-offer sa inyo ng oil o pag may pumipilit sa inyo na kayo mag-donate, hindi po ako yan. Agad niyo pong i-report sa Facebook para po matigil yung kanilang masamang ginagawa. Okay? So, muli po sa inyong lahat, sa mga nagdo-donate po sa ating banal na misa, mga nagpapamisa, may the good Lord continue to bless you. Sa araw po ng mga puso, do not forget the word love. L-O-V-E. Na pong ibig sabihin? L, listen before reacting. Because listening is loving. Amen? O, offer yourself. Do not only give gifts. Hindi po lahat na nagbibigay ay nagmamahal. Di po ba? Kayo po mga magulang, para tumigil lang yung mga anak nyo sa kakaiyak, binibigyan nyo ng cellphone, binibigyan nyo ng iPad. Di po ba? Pero yan po ba'y pagmamahal? Di ba hindi? Ayaw mo lang na alagaan. Gusto mo tumahimik, nagbibigay ka. So, true love, is offering yourself.
Not only gifts, not only thanks. Letter V, value people, not only things. Pag ang tao nagkasala, patawarin mo. Dahil ang tao pag nawala, hindi mo na mapapalitan yan. Di po ba? Yung pera pag nawala, pwede pang bumalik yan. Pero ang tao pag nawala, pag namatay, kahit na anong gawin mo pag-iyak, hindi mo na maibabalik yan. Di po ba? Value people. Letter E is empathize. That is what compassion means. Yung sakit na nararamdaman nila, sana maramdaman mo para gumalaw ka, para tumulong ka, para maawa ka, para may gawin kang mabuti para sa kanila. Love. Simple lang po. Pero makabuluhan. Simple lang po. Pero nakakatulong yan. Sana po kayo'y maging muka ng pagmamahal ng Diyos. Bawasan na natin yung hatred, yung galit. Marami na pong nagigera sa mundo. Di po ba? Kung makakatulong ka, mabawasan ang gera ng mundo. Kung makakatulong ka, bawasan yung away. Aba, malaking bagay na yan. Tayong magiging instrumento ng kapayapaan at ng pagpapala ng Diyos dito sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise and give.